Hello guys, welcome to this video. In this video guys, papakita ko naman po sa inyo paano mag-apply kay Peso Loan. Rejected po ako pero gusto ko lang po ipakita sa inyo kung paano po mag-apply dito. So, hindi po ako sure kung maganda ba talaga si Peso Loan. Parang hindi po ako sure. Habang pinapanood nyo po itong video na to, please visit the video description guys for more information and for more security awareness na rin po. So, si Peso Loan guys, Peso Loan Quick Cash Loan ay madadownload sa Google Play Store guys. High loan amount. Magpapautang daw siya guys ng up to 100k. And release siya guys itong app na to is released on September 29, 2024, updated in July 9, 2025, bagong update. SEC registered daw siya guys, SEC registered. Kayang-kaya nyong anytime guys, kayang-kaya nyong i-check sa website yung kanilang SEC registration number. Check SEC lang guys sa website sa mga wala pang kamuang sa mga OLA. Madali lang i-check kung talaga bang registered po sila sa SEC. SEC check lang po sa website. And then pag open mo ng Peso Loan, bubungad lang naman yung kanyang logo, and then agree ka daw sa kanyang hinihinging permission ng SMS data para ma-access daw niya ang kanyang ang iyong phone and device, camera, data storage, battery capacity, bakit pati battery capacity? Wi-Fi network data, installed application, other information. It means pag sinabing other information, unlimited. Lahat ng kasulukan ng iyong cellphone, gadget ay kanilang a-accessin. So magpa-pop up na ang iyong dalawang SIM card number guys. Pili ka na lang kung anong SIM card number ang gusto mong gamitin. And then paalalang muli guys sa mga bago pa sa pag-apply sa mga OLA, siguraduhin nyo na ang inyong gagamiting cellphone number ay hindi yung number nyo sa GCash or Paymaya or Digital Banks. Ganon din sa email, huwag nyo gagamitin yung mga email address na ginagamit nyo sa mga importanteng bagay guys. Ibukod nyo yung mga email address at cellphone number na gagamitin nyo sa mga OLA na hindi pa kayo sigurado kung legit ba. So, eto na, in-enter na natin ang number. Ako pala. Then, wait sa OTP. Diba, 100k daw yung maximum na kaya niyang ipautang. And then, enter mo na yung OTP, submit. And then, set ka ng login password. Tapos may fingerprint pa. And then, ito na, mag-fill up ka na guys. Allow Peso Loan to make and manage phone calls daw. Allow mo lang yan guys, dahil pag hindi mo inallow, hindi ka makakapag-continue. Then, fill up mo na to guys, level of education, marital status, residential address, complete address. Alternative phone number, yung kung may isa ka pa daw phone number, wag, para sa akin guys, huwag nyo ibibigay yung mga phone number nyo sa GCash, Paymaya, Digital Banks. Email address, bigay ka rin daw ng email address. Payong kapatid lang yan guys ha, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo gamitin yung GCash number nyo or email address nyo sa GCash. Pero ako kasi guys, nakabukod yung cellphone number na ginagamit ko sa mga OLA at email address. Hindi ko po ginagamit sa mga ganito yung number ko sa GCash, email address. Yes. Para sa ating security po yan guys, okay? And then, nature of work mo, pili ka na lang. Marami siya dito, private company, self-employed, etc. Industry, marami siya guys. O, monthly income. So, choose ka lang dito kung ano yung monthly income mo. Yan. Salary payment schedule, pwede kang pumili dito kung once a month lang ba yung sweldo mo or twice a month, pili ka dyan. Company phone number, kailangan din, company phone number. Bahala ka nang magbigay ng company phone number guys. And then, tatlong emergency contact, yan, tatlong emergency contact. Basta ang sinasabi ko sa mga guys na bago pa lang sa pag-apply sa mga OLA, ingat-ingat po sa pagsasubmit ng personal information. Siguraduhin niyo pong legit yung OLA na yan or medyo okay yung OLA na yan. Magbasa-basa po kayo sa mga ratings nila sa Google Play Store bago nyo i-download. Magbasa-basa po kayo ng mga ratings. Doon po kayo sa mga 1 star, 2 star, sila po yung mga basahin yung ratings kasi sila yung real user. Talagang sila yung genuine user, yung mga 1 star, 2 star, 3 star, yan po yung mga genuine user guys ha. Wag tayong magre-rely sa mga 5 star ratings na binibigay ng user. Okay guys, kasi kadalasan mga inside job lang yan guys. And then dito na magbigay ka na ng tatlong reference number, and then meron siya ditong highly recommended na ID, national ID, PhilSys ID, driver's license, UMID, PhilHealth card, TIN. Yan daw ang kanyang highly recommended ID guys. Ibig sabihin ng highly recommended niya, yung may thumbs up na yan, mas daw yung approval mo, high rate daw yung approval. Passport, pag-ibig, so wala, yan lang ang kanyang ID guys. Yes, wala siyang postal dito, wala na siyang ibang ID guys. Yan lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 type of ID lang guys. Wala dito yung ibang basic na ID. So dito na, pipicturean mo na yung ID mo guys, front and back, then submit mo na. And then magpa-pop up yung information ng ID mo, double check mo kung tama. Pwede mo naman siyang i-edit dito guys, pwede mo siyang i-edit kung may mali.
I-correct mo na lang kung may mali. Gender, yan. May mga paalala naman siya guys na lagi itong nagpa-pop up. Itong do not trust anyone on social media, etc. Yan. Basa-basa na lang din guys para, lalo na sa mga baguhan sa wala guys, maganda rin yung mga ganyang paalala ni Peso Loan na ano, para maging aware po tayo. Do not trust anyone on social media. Claiming to assist with loan application. Yes, totoo yan. It's a scam and endangers your data security. Do not provide your personal information to anyone. Avoid fake transaction. Do not use someone else's phone number or e-wallet bank account for Peso Loan applications. Do not share your OTP with anyone else. Okay guys? Yan, basa-basa pa more. Okay? And then, congrats daw, congrats. We are working on your credit limit. Kindly wait for a few seconds. Yung maka-congrats naman, kala mo approve ka na no? Ito daw, meron daw akong approve guys. Loan amount na 10,000. Pwede daw siyang i-adjust. Adjust the loan amount by moving the slider. Pero nung tinatry ko siyang i-adjust guys, ayaw ma-adjust. 10K talaga. Hindi ko siya ma-adjust guys. And then, maganda sana siya guys kasi ito yung terms niya. 30 days ang terms niya at saka 4 days, 4 term. 30 days ang term and 4 term. 4 terms. Ibig sabihin guys, 4 months yon, 4 months. Napakaganda sana ako. Talagang approve sana ako. Kala ko naman approve na talaga ako. Ayaw ginagalaw-galaw ko. Tinatry kong igalaw-galaw guys yung slider ko, pero ayaw magalaw, ayaw ma-adjust. 10,000 talaga siya. So, ito sana yung kanyang loan details guys. 10,000 yung loan amount, disburse amount, 10,000 sana yung marireceive mo. Ang total fees daw is 1,000. So, ang installment mo every month is 2,750. So, that's 30 days guys. As you can see, 30 days. So, 1,000 lang talaga sana yung kanyang overall charges, sabihin pa niyang interest or service fee, 1,000 lahat-lahat. So, yan. And then, pinabasa pa niya ako ng loan agreement. Siyempre, binasa ko ng mabuti yan guys. Natagalan ako sa pagbabasa dyan. And then, akala ko naman. Pero hindi ko to agad-agad sinubmit guys. Kasi, nakakakaba rin yung ganyang kalaki guys eh. Oo. Kumbaga, pumunta pa ako ng YouTube para magtingin-tingin ng yung mga reviews nito. Kung ano, may nakita ako dun na legit naman daw yung 10,000 tsaka legit naman daw yung interest niya na yun kasi pareho kami nung nakita ko sa ano sa YouTube. May nag-post na ganito rin yung ano at na-receive naman daw niya ng buo yung 10,000 at yun lang ang kanyang interest yung 1,000 lang talaga. So okay sana guys, di ba? Pero hindi ko agad-agad yan ano guys, sinubmit. Kumbaga napalipas ko pa ng isang araw and then nag-decide nung after ko mapanood yung video na yun guys, nag-try akong i-submit siya and then nag-add ako guys ng bank account. Yan, nag-add po ako ng bank account at umexit na naman. Lagot na tayo. Nag-add na ako guys ng bank account and then yan, nag-add na ako ng bank account and then nagpadala pa siya ng OTP nung mag-add ako ng bank account and then nagpaano pa siya guys, selfie verification. Akala mo totoong ma-approve ka sa 10,000. Yes, pagpapa-rating, humingi pa siya ng ratings. Siyempre yung binigay ko neutral kasi hindi pa naman ako sure na approve sa 10,000. Tapos humihingi siya ng best time to call. Dahil nagbabasa ako guys, hindi ako nakapagbigay ng best time to call. Dahil binabasa ko pa yung quick tips na yan. So, nawala yung best time to call. Then, nabalik ako sa front page guys. And, thank you for your interest na. Parang si Paymaya lang. Thank you for considering us pala. Unfortunately, we're unable to approve it at this time. Yes, and then, ano naman to dyan? You're welcome to reapply after July 18. Ibig sabihin every 3 days yata guys. Parang every 3 days pwede mo kang mag-reapply. Pero ang gagawin mo na lang pag magre-reapply ka guys, yung check now. Yan, pipindutin mo lang yung check now and then ma-re-evaluate ka and then reject. Nakatatlong nakailan na ba ako? Nakadalawa na yata akong check now. So legit naman yung kanyang OTP guys. Si Peso Loan talaga yung nagpadala ng OTP. Peso Loan ang nagpadala ng OTP. So masyado nang maba tong video na to guys. Hanggang dito na lang. So ganun nga kadali ang mag-apply kay Peso Loan guys. Medyo mahaba-haba rin yun Yes, and then yun nga guys. Okay sana yung kanyang breakdown kaso reject naman guys. So wala akong patunay na ganun nga talaga yun. Pero may bali-balita daw guys na hindi daw ganun yung sa kanila. Yes. So hanggang dito na lang guys. Mag-ano pa kayo guys, mag-dig pa kayo, mag-search pa kayo ng additional information guys kung legit ba talaga ang isang OLA bago kayo apply guys. Huwag kayong submit guys na hindi kayo nalilinawan sa breakdown para hindi po kayo nagugulat at hindi kayo naglulupasay dahil kayo ay naisahan guys, okay? So hanggang dito na lang guys. See you on my next video. Ingat po kayo.